Ipinagbili ko ang aking kalayaan kapalit ng buhay ng aking anak, ngunit abo lamang ang ibinalik nila sa akin. Habang ako'y nabubulok at lumuluha sa malamig na selda, sila'y nagpapakasasa sa kayamanang ninakaw mula sa aking sakripisyo. Wala na siya, Talia. Tanggapin mo na lang na wala kang kwentang ina. Ang walang awang panunumbat ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay, ngunit hindi nila alam, sa dilim ng kulungan, ang aking mga luha ay tumigas at naging asin. Aagawin ko ang lahat ng sa akin at sisiguraduhin kong matitikman nila ang hapdi ng inasinang sugat na sila mismo ang humiwa. Handa na ba silang masakal sa sarili nilang kasinungalingan? Ipinagbili ko ang aking kalayaan para sa buhay ng aking anak, ngunit abo lamang ang ibinalik nila sa akin. Habang ako'y nabubulok sa selda, sila'y nagdiriwang sa kayamanang ninakaw mula sa aking pagpapakasakit. Patay na ang anak mo, wala ka ng kwentang ina. Ang mariing pagtatwa ni Marco. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng aking luha ay nagiging kristal ng asin. Handa na ba silang matikman ang hapdi ng aking pagbabalik? Wala na si Lucas, Talia. Hindi na kinaya ng katawan niya ang huling operasyon. Huwag mo na kaming gambalain pa dahil kinalimutan ka na ng pamilyang ito. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay kasing lamig ng bakal na rehas na nakapaligid kay Talia. Walang bakas ng pait, walang bahid ng pagsisisi, tanging ang matigas na katotohanang tila isang palasong bumaon sa gitna ng kanyang dibdib. Sa maliit at masikip na silid ng dalawahan, ang hangin ay biglang naging kasing bigat ng semento na tila hinihigop ang bawat hiningang natitira sa kanyang baga. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Talia ay dahan-dahang nanginginig habang hawak ang isang maliit na bonnet na kulay asul. Gawa ito sa mga pinagtagpi-tagping lumang tela na matiyagan niyang niniting sa loob ng madilim na selda sa loob ng 6 na buwan. Bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng dalangin. Bawat tusok ng karayom ay may kaakibat na pangakong muli. Niyang mayayakap ang kanyang anak sa sandaling makalabas siya sa impyernong ito. Ngunit ang bonnet na dapat ay magbibigay ng init sa may sakit na bata ay naging isang piping saksi na lamang sa isang pangarap na winakasan ng isang tawag sa telepono. Nabitawan ni Talia ang bonnet. Marahan itong bumagsak sa maruming sahig ng piitan, tila isang tuyong dahon na wala ng saysay. Hindi siya sumigaw, hindi rin agad pumatak ang kanyang mga luha. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang buong katawan, mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang ingay ng mga guwardiya at ang tawanan ng ibang bilanggo sa paligid ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay naging malabo. Ang bawat kulay ng paligid ay nagmistulang abo. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na paalala na siya ay humihinga pa rin sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mundo. Nang muli niyang makuha ang kanyang ulirat, ang tanging narinig niya ay ang mahabang tunog ng naputol na linya sa telepono. Isang hudyat na tuluyan na siyang itinakwil ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kalayaan. Ang bawat sakripisyo, ang pag-ako sa kasalanang hindi niya ginawa, at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak ay tila naging isang malupit na biro. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang selda, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sino mang makakasagot. Kung ang lahat ng dahilan ng kanyang paglaban ay kinuha na ng lupa, para kanino pa ba siya gigising sa susunod na umaga? O baka naman, ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi ang simula ng isang pagtigas na tila asin na unti-unting uukit ng sarili nitong katarungan. Ang bawat hakbang patungo sa silid ng dalawahan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makita ni Talia si Doña Carmen na nakaupo ng tuwid, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang isang ngiting tila nakapinta lamang sa kanyang mukha, naramdaman niya ang isang matinding pait
na humahalo sa kanyang laway. Hindi man lamang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang balat ay kasing kinis pa rin ng porselana, malayo sa nanunuyo at nangingitim na balat ni Talia sa loob ng kulungan. Walang anumang salita ng pakikiramay ang lumabas sa mga labi ng biyenan. Sa halip, isang puting envelope ang marahan nitong itinulak sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na kumakaskas sa kahoy ay tila isang babala ng mas malalim pang sugat. Pumirma ka, Natalia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang anak ko. Tapos na ang ugnayan nyo at wala ka nang babalikan pa sa labas. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing talas ng labaha. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang hiwain ang natitirang dangal ni Talia. Ang mga papel ng annulment ay nakalatag sa kanyang harapan, isang formal na pagkilala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na isang basura. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ni Talia ang matanda sa mga mata, ang mga matang walang mababasang anumang habag para sa isang inang nawalan ng anak. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, napagtanto ni Talia na ang katarungan ay isang luho na hindi para sa mga katulad niyang nagmula sa amoy ng isda at alat ng dagat. Nang bumalik siya sa kanyang selda, ang katahimikan ng gabi ay naging isang kaaway. Ang bawat sulok ng pader ay tila bumubulong sa kanya na wala na siyang saysay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa madilim na bahagi ng palikuran, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na rehas. Hawak niya ang isang basag na piraso ng salamin na kanyang itinago. Ang matalas na dulo nito ay kumikinang, tila nag-aanyaya ng isang madali at mabilis na katapusan. Sa gitna ng kanyang paghingal, habang ang dulo ng salamin ay nakadiin na sa kanyang pulso, isang tuyot at paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Sa tingin mo ba ay may iiyak kapag dumanak ang dugo mo sa maruming sahig na ito? Ang boses ay mula kay Nanay Rosa, ang matandang bilanggo na kilala sa kanyang pagiging mapag-isa at sa mga matang tila nakakakita ng lahat ng lihim. Hindi gumalaw ang matanda, nanatili itong nakasandal sa pader habang nakatingin sa malayo. Ang dugo mo ay walang halaga sa mga taong sumisip-sip nito hanggang sa maubos ka. Kapag tinapos mo ang buhay mo ngayon, binibigyan mo lang sila ng dahilan para tumawa dahil napatunayan mong mahina ka. Ang mga De La Vega ay hindi natatakot sa dugo, Talia. Ngunit natatakot sila sa isang bagay na kasing alat ng iyong mga luha. Dahan-dahang ibinaba ni Talia ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Lumapit si Nanay Rosa at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang mga kamay na kasing aspalto ng lupang binubungkal. Ang asin, Talia, ay mura at madalas na hindi napapansin. Ngunit subukan mong ilagay ito sa isang sariwang sugat at malalaman mo ang tunay na hapdi. Hayaan mong ang bawat luha mo ay matuyo at maging kristal ng asin. Ang asin ay hindi nabubulok, ito ay naglilinis at sa tamang panahon, kaya nitong kainin kahit ang pinakamatigas na bakal. Huwag mong itapon ang buhay mo. Gawin mo itong isang mitya na dahan-dahang susunog sa kanilang palasyo. Lumipas ang 5 taon na tila isang mahaba at madilim na panaginip. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Nanay Rosa, ang bawat araw ni Talia sa loob ng kulungan ay naging isang paghahanda. Natutunan niyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang mukhang kasing tigas ng bato. Tinuruan siya ni Rosa kung paano magmasid, kung paano makinig sa mga hindi sinasabi, at kung paano gamitin ang bawat impormasyon bilang isang sandata. Sa kanyang huling gabi, bago ang paglaya, nakahiga si Nanay Rosa sa kanyang papag. Ang kanyang hininga ay mababaw na at tila isang kandilang malapit ng mapundi. Iniabot nito kay Talia ang isang kalawanging susi at ang isang maliit na address
na nakasulat sa isang kupas na papel. Pumunta ka sa lugar na yan. Iyan ang tanging kayamanang natitira sa akin mula sa aking nakaraan bilang isang abogado. Gamitin mo yan para bawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo. Ang huling bilin ni Rosa, bago ang kanyang mga mata ay tuluyang pumikit at ang katahimikan ng kamatayan ay bumalot sa kanya. Nang lumabas si Talia sa malaking gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila sumusugat sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mahina at laging yumuyukod na babae. Ang bawat butil ng kanyang pagkatao ay naging kasing pait at kasing tapang ng asin. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng malaking gate ng mga De La Vega. Ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan ngunit naging kanyang libingan. Habang hinihintay niya ang address na ibinigay ni Rosa, isang itim na kotse ang dahan-dahang lumabas sa garahe. Sa pagdaan nito sa kanyang harapan, bahagyang nakabukas ang bintana sa likuran. Doon, nakita ni Talia ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, si Selena. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang bata na kalong-kalong nito. Isang bata na may pamilyar na taling sa leeg na tanging isang ina lamang ang makakakilala. Ang bata na 5 taon niyang ipinagluksa ay buhay at tinatawag nitong mama ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap. Ang amoy ng litson, ang makukulay na banderitas at ang masiglang tugtugin sa plaza ay tila isang malupit na kabalintunaan sa nararamdamang lamig ni Talia. Ang pista sa bayan ay palaging panahon ng pagpapakitang tao para sa mga De La Vega, isang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanilang yaman sa ilalim ng balabal ng pagiging matulungin. Gamit ang tulong ng isang kakilala, sa loob ng bilanggo na may kamag-anak sa catering service, nakapasok si Talia sa loob ng mansyon, hindi bilang panauhin, kundi bilang isang tagahugas ng pinggan na nakatago ang mukha sa likod ng isang kupas na panyo. Habang nakayuko siya sa ibabaw ng malaking lababo, ang kanyang mga kamay ay lumulubog sa malapot at maduming tubig na puno ng mga labi ng pagkain ng mga mayayaman. Ang bawat kuskus niya sa mamahaling porselana ay tila pag-aalis ng mantsa sa kanyang sariling pagkatao. Mula sa kusina, naririnig niya ang malalakas na tawanan sa malawak na hardin. Naroon si Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan habang ipinagmamalaki ang bagong proyekto to ng kumpanya. At naroon din ang boses ni Selena na kung magsalita ay tila isang anghel, ngunit bawat salita ay may dalang lason ng pagmamalaki. Napakaswerte mo talaga kay Selena, Marco. Hindi tulad ng dati mong asawa na puro sakit ng ulo ang ibinigay sa pamilya niyo. Narinig ni Talia ang boses ng isang bisita na sinundan ng maikling tawa ni Marco. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na matagal nang ibinaon sa limot, tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba ang 5 taon ni Talia sa kulungan ay isang pahina lamang na pinunit at itinapon. Nabitawan ni Talia ang hawak na plato nang makita niya ang isang maliit na anino na tumatakbo patungo sa buffet table. Isang batang lalaki na may suot na puting barong at maayos na gupit ng buhok ang huminto sa tapat ng kusina. Ang bata ay may mga mata na kasing talim ng kay Talia. At sa ilalim ng kanyang kanang tenga ay ang isang maliit na birthmark na hugis, butil ng palay. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Lucas, ang anak niyang sinabi nilang patay na, ang batang gabi-gabi niyang ipinagdarasal sa malamig na semento, ay narito at humihinga sa kanyang harapan. Lalapit sana siya. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ngunit napatigil siya nang makita niyang lumapit si Selena sa bata. Lucas baby, don't run around. Baka madumihan ang damit mo. Mapagalitan ka ni Lola Carmen. Malambing na sabi ni Selena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang sakit na naramdaman ni Talia ay higit pa sa anumang latay ng sinturon o sampal ng guwardiya. Ang babaeng naging dahilan
ng kanyang pagkakakulong ang tinatawag na mama ng kanyang sariling dugo at laman. Sa kanyang pagmamadali na makalapit, nasagi ni Talia ang isang tumpok ng mga baso sa gilid ng lababo. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag sa katuwaan ng mga tao sa paligid. Lahat ng mata ay napalingon sa kusina, kabilang na ang mapanghusgang mga mata ni Selena at ang naguguluhang tingin ni Lucas. Lumapit ang bata, ang kanyang maliliit na kilay ay nagsalubong habang nakatingin sa rurok na anyo ni Talia, ang kanyang maruming apron, ang pawisang noo, at ang mga matang puno ng luhang pilit na pinipigil. "Mama, sino po siya? Bakit niya po ako tinititigan?" Tanong ni Lucas habang nakaturo kay Talia. Hinablot ni Selena ang braso ng bata at itinago ito sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pandidiri. "Huwag kang lalapit dyan, Lucas. Isa lang siyang pulubi na naghahanap ng trabaho. Ang dumi-dumi niya, baka may sakit pa yan. Halika na, doon tayo sa loob." Tiningnan ni Lucas si Talia ng may halong takot at pag-ayaw, bago tumalikod at sumunod kay Selena nang walang lingon-lingon. Naiwan si Talia na nakatayo sa gitna ng mga basag na kristal. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagsasara hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang karayom na itinusok sa kanyang puso. Ngunit ang tingin ng kanyang sariling anak, ang tunay na pumatay sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Sa gitna ng ingay ng pista, isang malamig at matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya iiyak para sa awa. Ang mga De La Vega ay kumuha ng lahat mula sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang kalayaan, at ang pag-ibig ng kanyang anak. Ngunit hindi nila alam, ang isang inang wala ng matatalo ay ang pinakamapanganib na kaaway. Ang bawat paghakbang ni Talia palayo sa mansyon ng mga De La Vega ay tila pagtakas mula sa isang sakal na unti-unting pumapatay sa kanya. Hindi niya alintana ang dilim ng gabi o ang matatalas na bato sa daan na sumusugat sa kanyang mga paang nakayapak. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Lucas, ang boses na dapat ay musika sa kanyang pandinig, ngunit naging isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang dumi-dumi niya, iyang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa 5 taong pagkakakulong. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na pilit binabasag ang kanyang dibdib, habang ang alat ng kanyang mga luha ay humahalo sa amoy ng dagat na dahan-dahang lumalapit. Narating niya ang dalampasigan ng kanyang kabataan, ang lugar kung saan ang amoy ng lansa at asin ay dating simbolo ng kalayaan at simpleng pangarap. Ngunit ngayon, ang paghampas ng malalaking alon sa mga naglalakihang bato ay tila isang galit na sigaw na sumasabay sa kanyang pighati. Huminto si Talia sa gilid ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang nangangatog na katawan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang unti-unting paglamon ng tubig sa kanyang mga paa. Tila ba inaanyayahan siyang lumubog at kalimutan na lamang ang lahat ng sakit. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay tila isang anchor na pilit siyang hinahila sa ilalim ng madilim na karagatan. Ang dagat ay hindi marunong makinig sa mga taong sumusuko, ngunit marunong itong yumakap sa mga taong pagod na. Isang malalim at baritong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Sa tabi ng isang lumang bangka, nakatayo ang isang lalaki na may hawak na lampara. Ang liwanag nito ay sapat na upang makita ni Talia ang isang mukhang puno ng karanasan, ngunit may mga matang naglalabas ng kakaibang init. Si Gabriel, ang kanyang ayos ay simple. Isang kupas na t-shirt at pantalon na puno ng mantsa ng langis at lupa. Ngunit ang kanyang tindig ay may tatag na tila isang parola
sa gitna ng bagyo. Hindi siya lumapit ng mabilis. Sa halip ay nanatili siya sa distansyang sapat upang maramdaman ni Talia na hindi siya pinupuwersa. Lumapit si Gabriel ng marahan at iniabot ang isang mainit na jacket na amoy kape at tabing dagat. "Uminom ka muna nito," sabi niya habang iniaabot ang isang thermos. Walang tinanggap na sagot si Gabriel, tanging ang tahimik na pagtangis ni Talia habang tinatanggap ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging estranghero, naramdaman ni Talia ang isang uri ng kaligtasan sa presensya ng lalaking ito. Si Gabriel ay isang inhinyerong nagbalik sa kanilang bayan upang tulungan ang mga mangingisda laban sa mapang-aping sistema ng mga De La Vega. Isang laban na hindi alam ni Talia na magiging bahagi rin siya. Habang nakaupo sila sa buhanginan, nalaman ni Talia ang mas masakit na katotohanan. Ang kanyang pamilya ay matagal nang pinalayas sa kanilang munting dampa. Ginamit ni Doña Carmen ang konsepto ng utang na loob upang bawiin ang lupa ng kanyang mga magulang dahil sa mga hindi mabayarang utang sa ospital noong may sakit pa ang kanyang ama. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay tila unti-unting nilalamon ng sakim na pamilyang iyon. Ang galit na kanina ay tila isang apoy na malapit ng mamatay ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang malamig at matalinong puot. Ang katarungan ay hindi na lamang tungkol sa kanyang kalayaan. Ito ay tungkol sa bawat mangingisdang ninakawan ng dangal ng pamilya De La Vega. Nang dumaan ang mga oras at ang langit ay nagsimulang magpalit ng kulay mula sa itim patungo sa madilim na asul, naisip ni Talia ang huling habilin ni Nanay Rosa. Ang susi at ang address na hawak niya ay hindi lamang para sa kanyang sariling pag-unlad. Iyon ang magiging armas niya upang wasakin ang pader ng kasinungalingan na binuo ni Doña Carmen. Tumingin si Talia kay Gabriel at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang sariling mga mata. "Salamat, Gabriel." Mahinang sambit niya. Ngumiti ang lalaki. Isang ngangiting hindi humihingi ng kapalit, tanging pag-unawa. Bago tuluyang maghiwalay ang kanilang landas para sa araw na yon, kinuha ni Talia ang maliit na kahon na iniwan ni Nanay Rosa mula sa kanyang bag. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng sumisikat na araw, dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa loob ng kandado. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Sa loob ng kahon, hindi ginto o mamahaling bato ang bumungad sa kanya, kundi mga dokumentong naglalaman ng mga pangalan, pet, at mga transaksyong maglalantad sa madilim na sikreto ng kumpanya ni Marco. Ito ang mga butil ng asin na sinasabi ni Rosa. Maliliit, tila walang halaga, ngunit may kapangyarihang ubusin ang kahit anong rinang kasamaan. Ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin ay isang mangingisdang hindi ko nakilala. Isang inang ninakawan ng bawat dahilan upang ngumiti. Ngunit sa ilalim ng maayos na ayos ng buhok at dekalidad na hapit ng telang pormal, naroon ang isang lason na dahan-dahang gumagapang patungo sa puso ng mga taong sumira sa akin. Ginamit ni Talia ang bawat sentimo ng perang iniwan ni Nanay Rosa upang buuin ang pagkatao ni Amalia. Isang babaeng may malamig na tingin at tindig na hindi kailanman nayuyukod. Hindi siya nagsuot ng mga mamahaling hiyas na nakasisilaw. Sa halip, pinili niya ang isang simpleng suit na kulay abo, ang kulay ng abo na natitira, matapos lamunin ng apoy ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa loob ng opisina ng isang tanyag na event coordinating firm, ang bawat hakbang ni Talia ay tila isang kalkuladong galaw sa isang laro ng chess. Dahil sa mga dokumento at koneksyong iniwan ng kanyang mentor, mabilis siyang tinanggap bilang isang senior consultant. Alam niya ang bawat schedule ng mga De La Vega at alam niyang ang anibersaryo ng kanilang pundasyon ang pinakamahalagang gabi para sa kanila. Ito ang gabing gagamitin niya
upang itanim ang unang butil ng asin na magpapahapdi sa kanilang mga sugat. Pumasok siya sa malawak na conference room kung saan naghihintay ang kanyang mga kliyente. Ang amoy ng mamahaling pabango at aircon ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito naging sapat upang takpan ang amoy ng kabulukan na alam niyang nasa likod ng mga ngiting iyon. Naroon si Doña Carmen, nakaupo sa dulo ng mesa na tila isang reyna. At sa tabi nito ay si Selena, na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Hindi sila nag-angat ng tingin nang pumasok si Talia. Tinitingnan lamang siya bilang isa pang empleyadong babayaran nila upang magmukha silang perpekto sa mata ng publiko. Good morning, Señora de la Vega. I am Amalia, the lead consultant for your anniversary gala. Ang boses ni Talia ay matatag, walang panginginig, at puno ng profesionalismo. Nang mag-angat ng tingin si Doña Carmen, naramdaman ni Talia ang isang saglit na paghinto ng oras. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Tila may hinahanap sa kanyang mga mata na pamilyar ngunit hindi nito matukoy. Ang 5 taon sa kulungan, ang pagkapayat, at ang bagong aura ng kapangyarihan ay naging sapat na maskara upang hindi siya makilala ng babaeng dating nagpapakain sa kanya ng tirang pagkain. You look capable, Amalia. Make sure this event is flawless. Ayaw ko ng anumang aberya, especially since the media will be there to cover our charity works. Maotoryadong sabi ni Doña Carmen habang muling ibinabalik ang atensyon sa mga papeles. Si Selena naman ay tumingin kay Talia mula ulo hanggang paa. Isang tinging puno ng pagmamaliit na tila sinusukat ang halaga ng suot nitong damit. I hope you handle the details better than the last agency. I hate incompetence. Dagdag ni Selena bago kinuha ang kanyang bag upang umalis. Sa sandaling iyon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga dokumento, isang mabilis at tahimik na galaw ang ginawa ni Talia. Habang kunwaring inaayos ang mga folders sa ibabaw ng mesa, palihim niyang inihulog ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng nakabukas na bag ni Selena. Ito ay isang resibo ng isang mamahaling kwintas na binili ni Marco kamakailan lamang. Isang kwintas na alam ni Talia na hindi napunta kay Selena kundi sa isa pang babaeng lihim na kinakasama ng kanyang dating asawa. Ito ang unang lamat, ang unang pagdududa na magsisimulang sumira sa relasyon ng 2 taong nagtulungan upang itapon siya sa dilim. Matapos ang pulong, naglakad si Talia sa mahaba at tahimik na hallway ng gusali. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbubunyi sa kanyang unang tagumpay. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng mga sapatos na papalapit ay tila isang anino ng nakaraan na hindi niya matakasan. Excuse me, miss. Ang boses na yon ay kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. Si Marco. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nagbago sa loob ng 5 taon. Huminto si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang mukha ni Amalia. May isang saglit ng katahimikan kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon sa paligid. Ang titig ni Marco ay tila sinusubukang baklasin ang bawat layer ng kanyang maskara. Pilit na kinikilala ang mga mata na minsan niyang sinabihan ng mga salitang puno ng kasinungalingan. Do I know you? You look familiar. Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalituhan na unti-unting napapalitan ng pagdududa. Nanatiling kalmado si Talia, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, ngunit sa loob niya ay naroon ang isang bagyong gustong sumabog. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagsara sa likod ng kanyang likuran, pilit na pinipigilan ng sarili na hindi sampalin ang lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa. Hindi sapat ang 5 taon para burahin ang amoy ng lansa sa iyong balat, Talia. Kahit balutin mo pa ang iyong katawan ng pinakamahal na pabango, kilala ko ang bawat hibla ng iyong pagkatao.
Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing talas ng bubog na dahan-dahang bumaon sa pandinig ni Talia. Sa loob ng marangyang opisina na may mga dingding na gawa sa mahogany, ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang tinititigan ang anyo ni Amalia. Ang pagpapanggap ay mabilis na nagwakas. Ang matalas na pangamoy ng biyenan sa kahinaan ay hindi nalinlang ng maayos na suit at matatag na tindig. Sa halip na manginig o umiyak, nanatiling nakatayo si Talia sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento sa tabing dagat. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga balikat na bumagsak. Matagal na akong wala sa ilalim ng dagat, senyora. Ang tanging amoy na dala ko ngayon ay ang amoy ng katarungan na matagal niyo ring itinago sa ilalim ng inyong mga mamahaling carpet. Ang boses ni Talia ay walang emosyon, isang malamig na kumpirmasyon na ang babaeng binalasubas nila noon ay wala na. Tumayo si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na martilyo. Lumapit siya kay Talia. Ang bawat hakbang ay puno ng pagmamalaki. Gaslighting Masterclass. Ang bulong ng isip ni Talia habang nagsisimulang magsalita ang matanda. Talia, anak, huwag kang maging mapagtanim ng galit. Ginawa namin yon para sa'yo. Para kay Lucas, tingnan mo ang bata ngayon. Siya ay isang prinsipe, may maayos na edukasyon, kumakain ng masasarap, at lumalaking may dangal. Kung naiwan siya sa'yo, baka namatay na siya sa gutom o lumaking isang patay gutom na mangingisda. Hindi ba't dapat mo pa kaming pasalamatan? Ang bawat salita ni Doña Carmen ay sadyang idinisenyo upang iparamdam kay Talia na siya ay walang kwenta, na ang kanyang pagkakakulong ay isang regalo para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ito ang laso na binalot sa matamis na salita, ang uri ng manipulasyon na nagpabagsak kay Talia noon. Ngunit ngayon, ang bawat salitang iyon ay tila tumatama sa isang pader na bakal. Tiningnan ni Talia ang matanda. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito na puno ng alahas. Isang senyales na ang katahimikan ni Talia ay nagsisimulang magdala ng kaba. Bengiye, salamat po sa pag-aalaga sa aking anak, senyora. Tugon ni Talia, isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinisiguro ko sa inyo, ang bawat sakripisyo nyo, ang bawat kabutihang loob nyo sa loob ng 5 taon, ay babayaran ko ng higit pa sa inaasahan nyo. Walang butil ng asin na hindi ko isusumbat sa inyo kapag ang dagat na ang naningil. Ang lamig sa boses ni Talia ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na panginginig sa balat ni Doña Carmen. Sa unang pagkakataon, ang matanda ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang awtoridad ay tila natutunaw sa harap ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Sa gitna ng tensyon, inabot ni Talia ang tasa ng tsaa na nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Carmen habang dinarama ang init ng porselana. Inilapag niya ang tasa nang walang anumang tunog, ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang tsaa ay masarap, senyora, ngunit mag-ingat kayo. Minsan, ang pinakamatamis na inumin ay may kasamang pait na hindi nyo agad malalasahan hanggang sa huli na ang lahat. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni na Marco at Selena. Ang tunog ng mga gamit na ibinabato at ang pagkalampag ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nahanap na ni Selena ang resibo ng kwintas sa loob ng kanyang bag, isang alahas na alam niyang hindi kailanman sumagi sa kanyang leeg. Ang lamat na itinanim ni Talia ay nagsimula ng bumuka, isang apoy ng pagdududa na unti-unting lalamon sa tiwala ng 2 taong nagtaksil sa kanya. Nakatayo si Doña Carmen sa tapat ng kanyang bintana,
Tinititigan ang papalayong bulto ni Talia sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na takot na tila may isang aninong dahan-dahang bumabalot sa kanyang palasyo. Ang bawat butil ng asin na sinasabi ni Talia ay tila nagsisimula ng kumalat, at sa bawat paghinga ng matanda, nararamdaman niya ang hapdi ng isang sugat na hindi pa man ay nagsisimula ng bumuka. Ang bawat pagtakbo ng maliliit na tiyan ni Lucas sa luntiang damo ng parke ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa bawat ugat ni Talia. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ng bata mula sa malayo. Nakita niyang natisod si Lucas. Ang munting katawan nito ay sumubsob sa semento at ang isang malakas na iyak ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap ni Amalia ay naglaho. Ang tanging natira ay ang inang handang ibigay ang sariling buhay para sa anak. Tatakbo na sana si Talia, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na sa hangin, ngunit napatigil siya nang marinig ang isang matalim na boses. "Lucas, ang dungis mo na naman. Look at your clothes. Ang mahal-mahal niyan." Ang boses ni Selena ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging inis ang mababasa sa kanyang muka habang hinahablot ang braso ng bata. Pinanood ni Talia kung paano hilahin ni Selena ang umiiyak na si Lucas patungo sa sasakyan, hindi man lamang tinitingnan ang sugat sa tuhod nito. Ang bawat hagulgol ni Lucas ay tila isang punyal na dahan-dahang bumaon sa puso ni Talia. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang wala siyang karapatang lumapit. Ang langit ay biglang nagdilim, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Talia. Ang unang butil ng ulan ay gumuhit sa kanyang pisngi, mabilis na nasundan ng isang malakas na buhos na nagpabura sa anyo ng mundo. Hindi tumakbo si Talia upang sumilong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang suot, hinayaan niyang yakapin siya ng ginaw habang naglalakad siya sa tabing dagat patungo sa kanyang tinutuluyan. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang alat ng dagat at ang pait ng kanyang buhay ay nagsanib sa isang walang katapusang pagdadalamhati. "Gusto ko lang namang mayakap ang anak ko." Ang bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang basag na hiling na agad nilamon ng ugong ng alon. Ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa tingga. Ang bawat hakbang ay naging isang pakikipaglaban sa sariling desperasyon. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Isang malaking payong ang biglang sumilong sa kanya at kasabay nito ay ang pakiramdam ng isang mainit na presensya na bumasag sa kanyang giniginaw na mundo. Nakatayo si Gabriel sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila nakakaunawa sa lahat ng hindi masabi ni Talia. Walang itinanong ang lalaki. Sa halip, marahan niyang ibinalot ang kanyang malaking jacket sa nanginginig na balikat ni Talia. Ang amoy ng kape, tabing dagat, at ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapakalma sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan ni Talia na bumagsak ang kanyang mga balikat at doon, sa gitna ng ulan, ay humagulgol siya sa dibdib ni Gabriel. Inalalayan siya ni Gabriel. Ang isang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso habang ang isa naman ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki, tanging ang tahimik na pagtanggap sa bawat hikbi ni Talia. Ang pakiramdam ng pagiging protektado, ang init na nagmumula sa bisig ni Gabriel, ay tila isang tahanan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Amalia na naghihiganti, kundi si Talia na pagod na, isang inang naghahanap lamang ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. "Nandito ako, Talia. Hindi kita iiwan sa gitna ng ulan." Ang mahinang bulong ni Gabriel
Ang kanyang hininga ay mainit sa ibabaw ng noo ni Talia. Sa gitna ng bango ng basang lupa at ang tunog ng ulan na tumatama sa payong, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang lukso ng dugo. Isang pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang pangakong may bukas pang naghihintay. Isang bukas kung saan hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, isang maliit na kislap ng liwanag ang sandaling sumulpot. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng kamera ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Mabilis na kinuha ang bawat anggulo ng magkayakap na si Talia at Gabriel sa ilalim ng ulan. Ang isang tauhan ni Doña Carmen ay tahimik na nagmamasid, handang dalhin ang mga litratong ito bilang isang bagong armas na magpapabago sa direksyon ng laban. Habang ang dalawa ay naghahanap ng hilom sa isa't isa, ang isang bagong bagyo ay dahan-dahan nang nabubuo sa malayo. Ang bawat hakbang sa loob ng malawak na ballroom ng isang tanyag na hotel ay tila paglakad sa gitna ng isang entablado ng mga kasinungalingan. Ang De La Vega Foundation Charity Gala ay puno ng mga taong ang suot ay kasing kinang ng mga bituin, ngunit ang mga puso ay kasing lamig ng yelo na nasa loob ng kanilang mga baso ng wine. Bilang consultant, nakatayo si Talia sa isang sulok. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Doña Carmen habang tumatanggap ito ng papuri para sa kanyang busilak na puso. Sa kabilang dako, naroon si Selena. Suot ang isang pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong dumanak mula sa pangarap ni Talia. Sa gitna ng katuwaan, napansin ni Talia si Lucas na nakaupo sa isang silya malayo sa ingay ng mga matatanda. May hawak ang bata na isang maliit na laruang robot, ngunit tila nawawala ang isang bahagi nito. Nang tawagin si Lucas ng isang yaya upang kumain, hindi napansin ng bata na nalaglag ang robot at tuluyang nagkahiwalay ang braso nito sa katawan. Nang makaalis ang lahat, dahan-dahang lumapit si Talia. Pinulot niya ang laruan at sa paghawak niya sa malamig na plastik, bumalik sa kanyang gunita ang mga araw sa kanilang dampa sa tabing dagat. Naalala niya kung paano niya inaayos ang mga luma at sirang laruan ni Lucas gamit ang mga simpleng alambre at taling nylon noong sanggol pa ito. Kinuha ni Talia ang isang maliit na wire mula sa kanyang daladalang toolkit. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at bihasa. Tila may sariling alaala ang kanyang mga kamay sa pag-aalaga sa mga bagay na mahalaga kay Lucas. Sa loob ng ilang minuto, ang braso ng robot ay muling naikabit, mas matatag pa kaysa sa dati. Habang pinagmamasdan ang maayos na laruan, naramdaman ni Talia ang isang maliit na kurot sa kanyang puso. Isang sandali ng pagiging ina na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Nahanap niyo po? Ang maliit na boses ni Lucas ay nagpatalon sa puso ni Talia. Nakatayo ang bata sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Inabot ni Talia ang robot at nang tanggapin ito ni Lucas, sandaling nagdikit ang kanilang mga balat. Sa gitna ng malamig na aircon ng hotel, naramdaman ni Talia ang isang kuryente, isang lukso ng dugo na tila sumisigaw na ang batang ito ay sa kanya. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Talia ng mahigpit habang sinusuri ang laruan. Inayos niyo po? Parang katulad ng dati. Ang bulong ng bata, ang kanyang mga mata, ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Talia. Tila may hinahanap na pamilyar na anino. Magnanakaw! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang matalim na sigaw ni Selena ay bumasag sa mahiwagang sandali. Mabilis nitong hinablot ang braso ni Lucas, dahilan upang mapabitaw ang bata sa kamay ni Talia. I said stay away from him. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? You're trying to brainwash my son. Ang mukha ni Selena ay puno ng puot. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng ballroom. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, biglang natigil si Selena
at napahawak sa kanyang dibdib, dumanas ito ng isang matinding pag-ubo na tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit agad din itong nag-ayos ng sarili nang makitang may mga bisitang nakatingin. Wala po siyang ginagawang masama, Mama. Inayos niya lang ang robot ko. Ang pagtatanggol ni Lucas, ngunit isang masamang tingin lang ang isinagot ni Selena bago kinaladkad ang bata palayo. Naiwan si Talia na nakatayo. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin mula sa init ng hawak ni Lucas. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang latay, ngunit ang pagtatanggol ni Lucas ay naging isang panyo na nagpahid sa kanyang mga sugat. Alam ni Talia, ang koneksyon nila ng kanyang anak ay hindi kayang putulin ng anumang kasinungalingan. Samantala, sa isang tahimik na opisina sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, nakaupo si Marco sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang noo ay nakakunot habang binabasa ang mga profile ng mga kumpanyang kinuha ni Gabriel para sa kanilang mga proyekto. Isang dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang pirma ng lead consultant ng firm na pag-aari ni Gabriel. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita ang pirma sa ilalim ng pangalang Amalia. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat paraan ng pagdugtong ng mga titik ay kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang isang lumang sulat mula sa kanyang drawer. Isang liham na isinulat ni Talia noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ipinatong niya ang dalawang papel sa ilalim ng liwanag ng kanyang table lamp. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ng kanyang ina, ang babaeng dahan-dahang pumapasok sa kanilang buhay, ay walang iba kundi ang babaeng itinapon nila sa limot. Ang Amalia na kinatatakutan ng kanyang ina ay si Talia, ang asawang inakala nilang hinding-hindi na makakabangon muli. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel patungo sa liblib na bayan ng San Jose ay tila isang mabagal na pagbaklas sa mga pader ng kasinungalingan na nagkulong kay Talia sa loob ng 5 taon. Ang daan ay bako-bako, puno ng alikabok at mga tuyong dahon, malayo sa kinangatrangya ng syudad kung saan nagtatago ang mga De La Vega. Sa tabi niya, tahimik si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-pansing sulyap kay Talia nang may halong pag-aalala. Ramdam ni Talia ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat kilometrong nadaragdag ay lalong nagpapatindi sa kaba na tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang tadyang. Narating nila ang isang maliit at luma na bahay na gawa sa kahoy kung saan ang amoy ng luma at gamot ay agad na sumalubong sa kanila. Doon, sa isang madilim na sulok ng silid, nakahiga ang isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at boses na tila hinihiwa ng ubo. Si Dr. Mendoza, ang taong minsan ay may hawak ng kapangyarihan upang sabihin ang katotohanan, ngunit pinili ang katahimikan kapalit ng isang envelope na puno ng pera. Nang makita niya si Talia, ang mga tuyot na labi ng doktor ay nanginig at ang isang mahabang hininga ng pagsisisi ang lumabas sa kanyang dibdib. Patawad, Hiha. Ang paos na bulong ng doktor. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo at pait. Ang pera ni Doña Carmen ay kasing bigat ng isang sumpa. Sinabi niya sa akin na mas mabubuhay ng maayos ang bata sa piling nila kaysa sa isang inang mabubulok sa kulungan. Niloko ko ang mundo, niloko ko ang batas, ngunit ang konsensya ko ay hindi ko kailanman nalinlang. Inilabas ni Talia ang kanyang cellphone at dahan-dahang pinindot ang record button. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang bawat detalye ng pagpalsipika sa death certificate ni Lucas ay naitala. Ang petsa, ang halaga, at ang malamig na utos ni Doña Carmen na burahin ang pagkakakilanlan ni Talia bilang ina.
Ang bawat salita ng doktor ay tila isang butil ng asin na dahan-dahang nagpapahapdi sa sugat ni Talia. Ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng isang malaking tinik na unti-unting nabubunot. Paalis na sana sila nang ang katahimikan ng paligid ay biglang binuwag ng tunog ng mabilis na paghinto ng mga sasakyan sa labas. Ang malakas na kalampag ng pinto ng kotse at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa tuyong lupa ay nagsilbing babala. Nandito na sila. Ang mabilis na bulong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at alerto. Hinablot niya ang braso ni Talia at mabilis silang dumaan sa likurang pinto ng bahay, patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naririnig ni Talia ang sigaw ng mga tauhan ni Marco. Ang kanilang mga boses ay puno ng banta habang hinahanap ang ebidensya. Sa gitna ng pagtakbo, isang matalim na tunog ng pagtama ng bakal sa puno ang umalingaw-ngaw at kasabay nito ay ang isang impit na daing mula kay Gabriel. Napansin ni Talia ang mabilis na pagkalat ng pulang likido sa braso ng lalaki. Ang dugo ay mabilis na bumabasa sa kanyang suot na t-shirt. "Gabriel! Nasugatan ka!" Ang haging ni Talia, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit hindi huminto si Gabriel. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang hawak sa kanyang kamay at dinala siya patungo sa isang ligtas na taguan sa ilalim ng mga malalagong halaman hanggang sa marinig nila ang paglayo ng mga sasakyan. Nang masiguradong wala na ang mga humahabol, dahan-dahang inalalayan ni Talia si Gabriel na maupo sa isang malaking ugat ng puno. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kinuha ni Talia ang kanyang panyo at ang natitirang tubig sa kanilang bag upang linisin ang sugat ni Gabriel. Ang bawat haplos niya ay maingat at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinitingnan ang lalaking itinaya ang buhay para sa kanya. Ang amoy ng antiseptic at ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang malapit na mukha ay lumikha ng isang sandali nang hindi maipaliwanag na koneksyon. "Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Maaari kang mapahamak dahil sa akin?" Ang mahinang tanong ni Talia, ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matitinding titig ng lalaki. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Talia. Pinatigil ito sa paglilinis ng sugat at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. "Sulit ang sugat na ito kung para sa'yo at kay Lucas, Talia. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Ang sakit mo ay sakit ko na rin." Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kaluluwa ni Talia. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang uri ng lakas na matagal nang nawala sa kanya. Ang lakas na nagmumula sa pag-alam na may isang taong handang manindigan sa tabi niya sa gitna ng digmaan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng malakas na panginginig ng cellphone ni Talia sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nang sagutin niya ito, ang boses na lumabas sa kabilang linya ay kasing pait ng lason at kasing lamig ng kamatayan. "Pumunta ka sa lumang warehouse sa may Pantalan, Talia. Mag-isa ka lang. Kung gusto mo pang makita ang anak mong si Lucas na humihinga, huwag kang magkakamaling magdala ng kahit sino. Mayroon ka lamang 1 oras bago ko tuluyang tapusin ang sinimulan ko 5 taon na ang nakalilipas." Ang boses ni Marco ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Talia. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim, yakap ang ebidensyang hawak at ang takot para sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat yabag ng sapatos ni Talia sa loob ng lumang warehouse ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang amoy ng kalawang amag at tuyong asin ay sumalubong sa kanyang bawat paghinga. Tila nagpapaalala sa kanya ng mga taon ng paghihirap na nagsimula rin sa ganitong karimlan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bombilya na nakabitin sa gitna ng kisame. Dahan-dahang umuugoy at lumilikha ng mga aninong tila mga multo
ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng bumbilyang yon, nakaupo si Marco sa isang lumang silya, may hawak na bote ng alak, at ang mga mata ay namumula sa pagitan ng kalasingan at desperasyon. Dumating ka? Ang paos na boses ni Marco ay tila isang kalituhan ng puot at pagsusumamo. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakasandal habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang barong ay may mga mantsa ng luha at alak. Nang makita niya si Talia, ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa halip na matakot, lumapit si Talia ng may matikas na tindig. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang bakas ng pangamba sa kanyang mga mata, tanging ang isang uri ng pagpapasya na matagal na niyang inihanda. Nasaan si Lucas, Marco? Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil wala na akong anumang ititira para sa'yo. Ang boses ni Talia ay matatag. Bawat titik ay may bigat ng 1,000 galit. Biglang tumayo si Marco, napatisod ng bahagya at sinubukang lumapit kay Talia. Sa kanyang bawat hakbang, amoy na amoy ang pait ng alak na tila naging tanging kasama niya sa kanyang pag-iisa. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Talia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahanap ng pamilyar na init na matagal na niyang itinapon. Bakit mo ba kami sinisira, Talia? Minahal kita. Alam mo kung gaano kita minahal noon. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila pilit na ibinabalik ang sisi sa babaeng kanyang pinagtaksilan. Nagkamali lang ako dahil napabayaan mo ako. Kung naging mabuti kang asawa, kung hindi ka naging abala sa trabaho at sa bata, hindi sana tayo umabot sa ganito. Kasalanan mo rin kung bakit kailangan naming gawin yon. Sinubukan niyang hilahin si Talia para sa isang pilit na yakap. Ang kanyang mga labi ay naghahanap ng halik na puno ng lason, ngunit sa isang mabilis na galaw ay itinulak siya ni Talia ng buong lakas. Tumama ang likod ni Marco sa isang tumpok ng mga kahoy na crate. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy ay sumabay sa pagbagsak ng kanyang natitirang dangal. Ang pag-ibig mo, Marco, ay kasing bulok ng bodegang ito. Ang malamig na sabi ni Talia habang dahan-dahang kinukuha ang mga envelope mula sa kanyang bag. Inihagis niya ang mga dokumento sa paanan ni Marco, ang mga ebidensya mula kay Doktor Mendoza at ang mga lihim na papeles ng bangko na nagpapatunay na nililimas na ni Selena ang lahat ng kanilang kayamanan sa likod niya. Tingnan mo ang babaeng ipinalit mo sa akin. Habang nagpapakalasing ka rito, unti-unti ka na niyang binubura sa sarili mong buhay. Nanlumo si Marco habang binabasa ang mga papeles sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw habang napagtatanto ang laki ng katotohanang sumampal sa kanya. Tiningnan siya ni Talia mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang asawa na dati niyang kinatatakutan, kundi bilang isang kaawa-awang nilalang na hindi nakarapat-dapat kahit sa kanyang galit. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat. Si Talia ay nakatayo ng matikas, habang si Marco ay nananatiling nakaluhod sa sahig, yakap ang mga papel na naglalarawan ng kanyang sariling pagkawasak. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo, mabilis na papalapit sa kinalalagyan nila. Ang bawat haginit ng gulong sa kalsada ay tila isang hudyat ng katarungan. Pumasok si Gabriel sa loob ng warehouse kasama ang mga awtoridad. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kaligtasan ni Talia. Lalapit na sana si Gabriel upang alalayan si Talia palayo sa lalaking nakaluhod, ngunit isang malakas na panginginig ng cellphone sa loob ng bulsa ni Talia ang muling nagpatigil sa lahat. Isang mensahe ang bumungad sa screen mula sa isang numerong hindi niya kailanman malilimutan. Pagbukas niya ng mensahe, ang mundo ni Talia ay tila muling gumuho sa isang iglap. Isang litrato ni Lucas
na nakatali ang mga kamay at nakaupo sa dulo ng isang madilim na pantalan ang bumulaga sa kanya. Kasunod nito ay ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Nasa akin ang anak mo. Hindi mo ako makukulong ng mag-isa, Talia. Kung babagsak ako, isasama ko ang batang ito sa impyerno. Mayroon ka lamang 10 minuto bago ko siya itulak sa kailaliman ng dagat. Ang mensahe ay mula kay Selena at ang kinalalagyan nito ay wala sa warehouse, kundi sa isang lugar na tanging si Talia lamang ang nakakaalam. Ang bawat hampas ng alon sa mga haligi ng pribadong pantalan ay tila isang babala ng paparating na trahedya sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng dagat ay naging matapang, humahalo sa amoy ng gasolina mula sa isang maliit na yate na naghihintay sa gilid. Doon, sa dulo ng semento kung saan ang kailaliman ng tubig ay tila isang gutom na nilalang, nakatayo si Selena habang mahigpit na hawak ang nanginginig na braso ni Lucas. Wala na ang maayos na ayos ng buhok at ang mapagpanggap ng ngiti ni Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Tumahimik ka! Sabi ng tumahimik ka. Ang sigaw ni Selena, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng lason. Bawat hikbi ni Lucas ay tila lalong nagpapadilim sa kanyang diwa. Wala kang kwentang bata. Ginawa ko ang lahat. Nagpanggap akong mabuting ina para lang sa pera ng matandang hukluban na yon. Pero dahil sa iyo at sa nanay mong pulubi, mawawala ang lahat sa akin. Ang kanyang bawat salita ay tila isang sampal sa musmos na kaisipan ni Lucas, na sa mga sandaling iyon ay unti-unti nang nauunawaan ang tunay na kulay ng babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 5 taon. Dumating si Talia kasunod si Gabriel. Ang kanilang mga hininga ay kapos mula sa mabilis na pagtakbo. Nang makita ni Talia ang kalagayan ng kanyang anak, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Lalapit sana siya, ngunit mabilis na hinila ni Selena si Lucas palapit sa dulo ng pantalan, isang maling hakbang na lamang, at kapwa sila lalamunin ng madilim na karagatan. Sa mga sandaling iyon, hindi si Amalia ang nakatayo sa harap ni Selena, kundi si Talia, isang inang handang lumuhod sa ibabaw ng mga bubog, makuha lamang ang kaligtasan ng kanyang anak. Selena, pakiusap. Kunin mo na ang lahat. Ang pera, ang lupain, ang kumpanya. Isasama ko pa ang lahat ng ebidensyang hawak ko. Sunugin natin sa harap mo. Ang banggit ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamakaawa. Ang bawat butil ng kanyang dangal ay kusang ibinaba ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa takot na nasa mga mata ni Lucas. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Siya ay inosente. Ako ang saktan mo. Ako ang ilayo mo. Huwag lang ang bata. Sa likuran nila, dumating ang sasakyan ni Doña Carmen. Bumaba ang matanda. Ang kanyang mukha ay putlang-putla habang nakatingin sa gulo na siya mismo ang nagsimula. Selena, bitawan mo ang apo ko. Ibibigay ko ang gusto mong pera. Makaalis ka lang. Ang sigaw ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang awtoridad ay wala nang bisa sa isang taong wala nang balak pang mabuhay ng may dangal. Tumingin si Selena sa matanda nang may halong pandidiri bago muling ibinaling ang matalim na tingin kay Talia. Sa gitna ng kaguluhang iyon, narinig ni Lucas ang tunay na tinig ni Talia, hindi ang boses ng Amalia na nakilala niya sa mga party, kundi ang boses na palaging bumubulong sa kanyang mga panaginip tuwing siya ay nilalagnat o natatakot. Ang boses na yon ay may dalang init na tila isang pamilyar na yakap mula sa kanyang nakaraan. Mama! Ang mahinang tawag ni Lucas, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napunta kay Talia. Sa unang pagkakataon, nakita ng bata ang katotohanan sa mga mata ni Talia. Ang katotohanang siya ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Dahil sa matinding galit nang marinig ang tawag ni Lucas kay Talia,
Tuluyan nang nawala sa katinoan si Selena. Hindi siya ang mama mo. Wala kang mama. Ang haging ni Selena habang buong lakas na itinulak si Lucas palayo sa kanya patungo sa dulo ng semento kung saan wala ng anumang harang. Ang katawan ni Lucas ay tila isang maliit na ibon na nawalan ng pakpak habang bumabagsak patungo sa madilim at malamig na kailaliman ng dagat. Ang huling narinig sa buong pantalan ay ang matinding sigaw ni Talia na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng isang inang muling nawalan ng mundo. Ang tunog ng paghampas ng katawan ni Lucas sa tubig ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Talia. Isang ingay na mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi nag-isip ang ina bago pa man muling makahinga ang sinuman sa pantalan. Ang katawan ni Talia ay tila isang palasong bumaon sa madilim at malamig na kailaliman ng dagat. Ang tubig ay kasing lamig ng mga gabi niya sa selda, kasing pait ng mga luhang natuyo sa kanyang mga pisngi, ngunit ang bawat kalamnan niya ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na lakas. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng kadiliman at mga bula, nakita niya ang maliit na anino ni Lucas na dahan-dahang lumulubog. Inabot niya ang munting kamay ng bata, hinila ito patungo sa kanyang dibdib, at sa bawat paghampas ng kanyang mga binti, ang tanging dalangin niya ay huwag hayaang mamatay ang kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon. Nang muling lumitaw si Talia sa ibabaw ng tubig, yakap-yakap niya ng mahigpit ang walang malay na si Lucas. Mabilis na tumalon si Gabriel sa gilid ng pantalan upang alalayan silang dalawa. Ang bawat pag-akyat nila sa semento ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang mailapag ang bata, agad na isinagawa ni Gabriel ang pagpindot sa dibdib nito habang si Talia ay nakaluhod sa tabi. Ang kanyang noo ay dumanas ng sugat mula sa pagtama sa semento ng pantalan. Ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa alat ng dagat na tumutulo mula sa kanyang buhok, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso hanggang sa ang isang malakas na ubo mula kay Lucas ang bumasag sa katahimikan. "Lucas! Anak ko!" Ang hagulgol ni Talia habang niyayakap ang nanginginig at basang-basang bata. Ang init ng katawan ni Lucas sa kanyang mga bisig ay ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, nakita niya ang mukha ni Talia, ang mukhang puno ng sugat, dumi at luha, ngunit punong-puno ng pag-ibig. "Mama, ikaw po ang tunay kong mama? Bakit ang tagal mo po?" Ang mahinang bulong ng bata. Ang bawat salita ay tila isang pagkilala sa dugong nag-uugnay sa kanila. Ang pagyakap ni Lucas pabalik kay Talia ay ang huling piraso ng katarungang matagal nang hinahangad ng ina. Habang nagaganap ang muling pagkikita ng mag-ina, ang mga pulis ay mabilis na dumating at pinalibutan si Selena na noon ay pilit na tumatakas patungo sa yate. Ang mga posas na kumalansing sa kanyang mga kamay ay ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang panlilinlang. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay pilit na nag-aayos ng kanyang sarili. Sinusubukang gamitin ang kanyang natitirang awtoridad upang kontrolin ang sitwasyon sa harap ng mga awtoridad. "Maliit na away pamilya lang ito, Officer. Huwag ninyong palakihin ang bagay na ito," ang maotoryadong sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Ngunit bago pa man makapagsalita ang mga pulis, isang malakas na ugong ng mga makina ng bangka ang narinig mula sa dagat. At kasabay nito, ang pagdating ng mga truck ng mga mangingisda mula sa bayan. Daan-daang mga tao. Ang mga mangingisdang pinagkaitan ng lupa at dangal ni Doña Carmen ay naglakad patungo sa pantalan. Sa pangunguna ni Gabriel, itinaas nila ang mga dokumentong nagpapatunay na ang mga lupain ng komunidad ay ilegal na kinamkam ng pamilya De La Vega.
Ang media, na tinawag ni Gabriel, ay mabilis na nag-record sa bawat detalye ng kahihiyang sinasapit ng matanda. Ang katarungan ay hindi na lamang para kay Talia, kundi para sa buong bayan na matagal nang naging biktima ng kasakiman ng pamilyang iyon. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng galit na taumbayan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang kanyang pangalan ay dahan-dahang dinudumihan ng katotohanan. Si Marco, na noon ay dumating din sa lugar, ay napaluhod na lamang sa tabi ng kanyang ina. Wala nang lakas upang tumingin sa mga tao o kay Talia. Ang palasyong binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat butil ng asin na itinanim ni Talia ay naging isang dambuhalang alon na tumangay sa lahat ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Sa gitna ng tagumpay at ng ingay ng mga pulis na nagdadala kay Selena at Doña Carmen palayo, naramdaman ni Talia ang isang matinding pagod na tila ngayon lamang lumabas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang init ng katawan ni Lucas sa kanyang yakap ay tila unti-unting lumalayo. Ang bawat tunog sa paligid ay naging isang mahinang bulong at ang huling naramdaman ni Talia ay ang matatag na bisig ni Gabriel na sumalo sa kanyang pabagsak na katawan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng selda, kundi ang katahimikan ng isang misyong natapos na. Ang bawat pagbukas ng mga mata ni Talia sa loob ng puting silidang ng ospital ay tila isang mabagal na pagbabalik mula sa isang mahabang panaginip na puno ng dilim. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng aircon ay hindi na nagdulot ng takot sa kanya. Sa halip, ito ay naging hudyat ng isang bagong simula. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Lucas na mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kumot. Sa kabilang dako naman ay si Gabriel na nakaupo sa isang silya at bantay sarado ang bawat paghinga ni Talia. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang isang tipid, ngunit punong-puno ng kahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang pasasalamat na buhay at ligtas ang babaeng itinaya ang lahat para sa katarungan. Gising ka na! Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pandinig ni Talia. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Talia at sa pagkakataong ito, hindi binawi ng ina ang kanyang kamay. Ang init na dumaloy sa pagitan nila ay sapat na upang sabihing tapos na ang bagyo. Ligtas na si Lucas, Talia. Ang mga dokumento ay naisumite na at ang mga De La Vega ay hindi na muling makakatapak sa lupain ng inyong pamilya. Tapos na ang laban. Ilang linggo matapos ang kanyang paggaling, dinala ni Talia ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi niya akalaing babalikan pa niya, ang kulungan. Ngunit ngayon, hindi siya ang nasa likod ng mga rehas. Sa loob ng silid ng dalawahan, nakaupo sa kanyang harapan si Doña Carmen at si Marco. Ang matanda ay tila lumiit, ang kanyang balat ay nanunuyo na, at ang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Si Marco naman ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bagsak, at ang kanyang anyo ay kasing pait ng lason na dati niyang ipinapakain kay Talia. Ang dalawa ay abala sa pag-aaway. Sinisisi ang isa't isa sa pagbagsak ng kanilang imperyo, habang si Selena naman ay nasa kabilang selda, naghihintay ng hatol para sa pagtatangkang pagpatay. Talia, anak, tulungan mo kami. May pera pa kami sa ibang bansa. Kukunin natin yon. Pakawalan mo lang kami rito. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Tumingin si Talia sa kanila ng matagal, ngunit wala siyang naramdamang galit. Wala ring puot. Ang tanging naroon ay isang matinding awa para sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang mga bagay na pwedeng manakaw o mabulok. Ang kayamanan niyo, senyora, ay naging kalawang na mismong kumain sa inyong mga kaluluwa. Ang malamig at payapang sabi ni Talia.
Tiningnan niya si Marco na sinubukang humawak sa kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas, ngunit marahan siyang napaatras. Pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa aking kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng basura sa bago kong buhay. Ang asin na itinuro sa akin ni Nanay Rosa ay sapat na upang linisin ang mga sugat na iniwan niyo. Ngayon, malaya na ako sa inyo. Tumayo si Talia at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Naririnig niya ang mga sigaw ni Doña Carmen at ang paghagulgol ni Marco sa kanyang likuran. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ng gusali ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang dinala. Nang marating niya ang labas, ang sikat ng araw ay yumakap sa kanyang mukha at ang sariwang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga. Isang hangin na hindi amoy semento o kalawang, kundi amoy ng kalayaan at ng bagong umaga. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Gabriel, kasama si Lucas na agad tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang baywang. "Mama, uwi na po tayo sa dagat?" Ang tanong ng bata. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Binuhat ni Talia si Lucas at hinalikan ito sa noo, bago tumingin kay Gabriel na naghihintay sa kanya ng may pag-asa sa mga mata. Ang binhi ng katarungan ay ganap ng namunga. At sa huling pagkakataon, naramdaman ni Talia ang tunay na lasa ng asin. Hindi na bilang luha ng pighati, kundi bilang isang elementong nagbibigay buhay at nagpapatibay sa kanyang bawat bukas. 3 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga alon ng katarungan ay dumaan at luminis sa dalampasigan ng aming buhay. Ang amoy ng dagat na dati ay nagpapaalala sa akin ng pait ng kahirapan at lansa ng pagtataksil ay naging amoy na ngayon ng pag-asa at bagong simula. Nakatayo ako sa beranda ng aming munting tahanan, pinagmamasdan ang mga mangingisda na masayang nagbababa ng kanilang mga huli para sa kooperatiba na itinatag namin ni Gabriel. Ang bawat sako ng asin na dala nila ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Tila mga diamanteng nagpapatunay na ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatan ng puso. "Mama, tingnan mo ang nakuha ko!" Ang sigaw ni Lucas ay pumunit sa aking malalim na pag-iisip. Ang 8 taong gulang kong anak ay tumatakbo patungo sa akin. May hawak na isang magandang kabibe na kasing puti ng perlas. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Wala nang bakas ng takot o lungkot, na minsan ay bumalot sa kanyang musmos na kaisipan. Sa bawat yakap niya, nararamdaman ko ang kapatawaran, hindi para sa mga taong sumira sa amin, kundi para sa aking sarili. Pinatawad ko na ang babaeng naging mahina noon dahil ang kahinaang yon ang naging pundasyon ng aking lakas ngayon. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang matatag na presensya ni Gabriel ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa aking dibdib. Inayos niya ang ilang hibla ng aking buhok na tinatangay ng hangin. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa aking pisngi. Ang ganda ng dagat ngayong hapon, hindi ba, Talia? Ang mahinang bulong niya, ang kanyang boses, ay puno ng paghanga na hindi lamang para sa tanawin, kundi para sa buhay na binuo naming magkasama. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinahayaan ang katahimikan na maging aming katuwang sa pagharap sa bukas. Sa mga sandaling ito, batid kong ganap na ang aking kapayapaan. Ang mga De La Vega ay nananatili na lamang na mga anino sa madidilim na silid ng kanilang mga pagkakamali. Habang kami ay narito, malaya at humihinga sa ilalim ng malawak na langit, ang aking puso ay hindi na isang sugat na pilit ginagamot, kundi isang pilat na nagpapaalala sa akin ng aking tagumpay. Nahanap ko na ang sagot sa bawat gabing inilaan ko
sa pag-iyak sa loob ng selda. Ang bawat patak ng luha ay sadyang maalat dahil ito ay kailangang matuyo at maging asin. Isang asin na magbibigay lasa sa matamis na bunga ng katarungan. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. Minsan ay payapa at minsan ay mapanganib. Ngunit natutunan kong huwag matakot sa alat ng kanyang mga daluyong. Ang katarungan ay maaaring magtagal. Ang katotohanan ay maaaring itago. Ngunit ang pamdya ng isang tao ay kasing tatag ng batong hindi matitinag ng anumang bagyo. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makatulog ng mahimbing sa gabi. Kapiling ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, habang ang tunay na laya ay ang pagbitaw sa galit upang bigyang daan ng pag-ibig. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang kulay ng langit ay nagiging lila at ginto. Mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa nina Gabriel at Lucas. Kami ay mga butil ng asin sa dalampasigan ng mundong ito. Mura, simple, ngunit mahalaga at hindi kailanman mabubulok. Ang aming kwento ay hindi natatapos sa isang simpleng paghihiganti, kundi sa isang dakilang paghilom na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon.